Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is April 4, 2024. So, ngayong araw is pagpapatuloy lang natin yung ating nasimulang series ng ating devotion. So, yung series na yun is Hope in God's Promises. So, yung pagkakaroon natin ng pag-asa doon sa promises ng ating Panginoon, doon sa pangako na binitawan niya para sa atin. So, kaugnay ng ating series na tatalakayin ngayong araw, balikan muna natin yung series na natapos natin netong Holy Week Special, which is yung Revisiting in the Cross. So, yung pag-alala natin ng 2,000 years ago dun sa naging buhay ng ating Panginoong Jesucristo, kung ano ba yung nangyari ng mga araw na yun, kung paano niya tayo tinubos. So, kaugnay nitong Hope in God Promises, diba namatay ang Panginoong Jesucristo noon, after 3 days na buhay siya. So, may pangako ang Panginoon na muli siyang babalik para tipunin or iligtas yung mga tao, yung mga Kristiyano na nasa Kanya, yung may pananampalataya at naniniwala sa Kanya. Hindi na siya babalik para tubusin tayo sa mga kasalanan at mamatay, kundi babalik na lang siya para tipunin yung mga Kristiyano. So, sa Bible verse natin ngayong araw, ito ang Romans chapter 4 verse 18 to 21. So, ang sabi dito, in hope, he believed again hope that she... So, basahin lang natin sa Tagalog. Umasa kahit wala ng pag-asa. Siya'y sumasampalataya na siya'y maging ama ng maraming bansa. Ayon sa sinabi, magiging napakarami ang iyong binhi. Hindi siya nanghina sa pamanampalataya, itinuring niya ang sariling katawan tulad sa patay, sapagkat siya'y may mga inasandang taon naman noon. At ng pagkabog ng bahay ni Sarah, gayunman hindi siya nag-alinlang sa pangako ng Diyos sa pamagitan ng di paniniwala, kundi pinakalakas pananampalataya pang nilwahati niya ang Diyos at lubos niyang kayang gawin Diyos kanyang pinangako. So, para lumawak yung ating talakayan sa ating Bible verse, tayo dumako sa ating teaching. Ang una sa ating teaching, there is hope when there is no hope. Yun, may pag-asa kapag walang pag-asa. So, yung pag nawawala tayo ng pag-asa dito sa mundo, is kailangan magtiwala tayo sa Panginoon na magkakaroon tayo ng pag-asa through Christ. Diba? Sa pangalawa, faith waits on God while does not. Yung pananampalataya ay naghihintay sa Diyos, habang yung pagdududa ay hindi. So, kailangan huwag tayong magduda lagi. Kailangan nga, di ba, magkaroon tayo ng hope sa pangako ng Panginoon. Hintayin natin yung pangako na binitawan ng Panginoon. And sa last ating application, teaching, God is able to fulfill His promise. Kayang tuparin ng Panginoon yung kanyang pangako sa atin. Kaya kailangan magkaroon tayo ng hope sa Kanya. So, sa application, hope in God promises. Yun nga, magkaroon tayo ng pag-asa dun sa pangako ng Panginoon. Sa pangalawa, believe, wait, and glorify God. Yun, kailangan maroon tayong maniwala. Kailangan marunong tayong maghintay. At kailangan marunong tayong magluwalhati, mag-glorify sa Diyos. And sa last, take God's character as God promises. Yun, i-take natin yung character ni God na bilang pangako ng Panginoon. Yung character ng Jesus Christ, di ba? Na binigay niya yung isa niyang anak para tubusin tayo, mamatay sa kalbaryo ng cross para tubusin yung mga kasalanan natin. So, sa ating discussion, why do we have trust God character has His promises? So, yung sa ating kasagutan, please comment sa ating comment section para mag-share tayo ng ating Word of God, especially yung ating kasagutan. So, yun lang po para sa araw na to. Naway may natutunan tayo sa ating panonood at pakikinig. And yun lang. God bless to all.